Good day everyone. Our topic is all about the basic plant breeding methods. So, plant introduction is the essential step in plants breeding involving the transfer or plant genotype from their native or cultivated environment to a completely or new geographic area. It broadens genetic diversity and provides the raw materials for developing a new or better adapted crop varieties. So, it means kanang transferring plant breeding. Kini kanang nagpasabot sa pagbalin sa mga genetic material sa mga tanong or genotype gikan sa ilang mga original nga lugar nga gipatubo ngadto sa usa ka bag-o nga lugar to expand the genetic diversity and provides the basic resources are needed to develop or new improve the crop varieties that adapt well or to different conditions. There are the types of plant introduction. First is the primary structure. The introduced the variety is the perfect to adapted to the new environment. So, the imported plants variety adapted fully and grow well in the new environment without needed to change or adjustment. So, dili na ta mag-adjust kay or wa na tay i-change kay tungod ang kaninga variety is kanang motubo ra siya, then no need to change na kay motubo ra siya. So, the next is the secondary structure. The introducing the variety is not immediately or suited for the new environment. So, kani nga variety kay nagkuan sila nga variety nga dili kaayo mo kanang adapt gani, dili kayo madali-dali og adapt, then nag-require pa siya or mag-require pa sa modification kay aron kanang nangkuti pa siya or daghan pa siya mga process para lang siya motubo. The introduction process. One is procurement. So, collecting gram plums from other region or countries. So, umingon da ganita og procurement. So, nag-collect na siya gram plums sa laing region or sa laing country. Number 2 is ang quarantine. So, inspecting and treating the imported plants to prevent the accidental introduction of foreign pests, weeds, or disease. So, umiingan ganita quarantine, di pasabot na quarantine, nagikuan ha, quarantine, ganasukuan. So, quarantine gani, nagsusi na siya og kanang pagtambas sa mga kanang gipasulod sa tanom. Ila nang kanang susi og ayo para malikayan nga dili na siya kuanan og kanang mga tinuyuan nga kuan ba kanang di siya ingon na kanang tinuyuan nga pagsud or paglangyaw sa mga pests ana nga sagbot o kanang sakit. Evaluation. So, growing the plants in trial fields to test for adaptation, yield, and disease resistance in a new ecosystem. So, ug miingon ganitag evaluation, nag-evaluate na sila sa mga kanang unsay mga pagsulay sa aron makita nila kung muangay ba na o unsa ang mga makuha o kung makasukol ba na siya sa mga sakit. So, 4 is ang kaning multiplication and distribution. So, ang kuanan na ang screaming up seed production and releasing the successful varieties to farmers. Ilan ang kanabitang padakuon o kanang paghimo sa mga liso o paghatag sa mga aron malampuson ang ilang kanang kuan klase sa tanom o kanang successful jud ang ilang varieties na ikuan sa mga farmers ba ipanghatag. Selection is the oldest and most basic method involving choosing superior plants from a mixed population and multiplying them to develop a new variety. So, selection is gipili ang pinakanindot nga variety sa tanom para himuon nga bag-ong variety. Mass selection process. Select a large number of phenotypically superior plants from a population.
harvest their seeds together and grow the next generation from the mixed seed. Repeat for several generations. So mass selection, daghang nindot nga tanom ang gitubo sa isa ka grupo. Din inig hinog sa tanom, maoy tigumon aron itanom og balik. Maora ni gamit sa atong mga mag-uuma sa una. Sa base sa mass selection is makabase ra sa katangian sa mga tanom like unsa ka dak-a, color ug unsa ka ligon. Then ang advantage sa mass selection is simple and cheap ra, dali ra, barato, then fast iyang process, dali buhaton og keep genetic diversity ug labaw sa tanan, nagpermanente ang mga daghang katangian sa tanom. Then ang advantage sa mass selection is dili sigurado ang og epektibo para sa self-pollinated crops. Ang environment is can affect the traits, pwede sang maapektuhan ang palibot sa tanom, then genetic purity is low. Pure line selection process. Select single superior plants from a mixed population. Usually self-pollinated crops. Harvest and test each plant's progeny separately. So pasabot ani kay mamili tag usa ka maayong tanom gikan sa mga nagkalain-lain nga tanom sa usa ka population. Kasagaran ani kay mga self-pollinated crops. Dayon, kuhaon or examine ang mga progeny sa katong mga napilian nga tanom. Ang katong mga napilian nga maayo o ligon, mao himuon nga bagong variety. Ang advantage lang ani pure line selection kay pure ang pagproduce parehas ug stable nga variety. Nya ang disadvantage sad kay dugay lang ang pag-process, nya gamay ra ang genetic variation, maong dali ra matapdan og pest. Hybridization or crossing. Crossing is the process of breeding two genetically different parent plants or animals to produce offspring known as hybrids. Purpose combines desirable traits from both parents, disease resistance from one, high yield from another. How it works: pollen from one plant is transferred to the flower of another distinct variety. So ang kining hybridization o pagtabok or pagpasanay sa duha ka tanom o mananap nga lain ang kinaya sa genetika aron makahimo og mga anak nga gitawag og mga hybrid. Ang tumong niini mao ang paghiusa sa mga maayong kinaya gikan sa duha ka ginikanan sa mapananglit ang daghang ani o produkto gikan sa lain sa mga tanom. Sa pananglit ang daghang ani o produkto gikan sa lain sa mga tanom, kini mahitabo pinagi sa pagbalhin sa pollen gikan sa usa ka tanom ngadto sa bulak sa laing klase sa laing matang aron magsagol ang ilang mga kinaiya og makahimo og mas maayong mga anak. Next is heterosis. Heterosis, also called hybrid vigor, is the superior performance of hybrid offspring compared to their parents. Hybrid plants often grow faster, produce higher yield, and show better resistance to stress. So, ang heterosis o hybrid vigor kay mahitabo ni kung ang duha ka lahi nga tanom gi-cross o gipares, ang ilang anak nga tanom mahimong mas kusgan ug mas maayo kaysa parent plants. Kasagaran mas paspas mo tubo, mas daghan og ani, ug mas lig-on laban sa pest ug diseases. Pananglitan, kung ang usa ka tanom kusog mo tubo ug ang usa pod is daghan og bunga, kung i-cross sila, ang posibleng resulta ato ay kay ang ilang anak mahimong kusog mo tubo ug daghan ang Next is characteristic of heterosis. First is faster growth.
Kaning faster growth is mas paspas mo tubo. Next is higher yield, mas daghan siya og ani. Next is better resistant of pests and diseases, is mas lig-on laban sa pests og diseases. And last is better crop quality, mas maayo og result sa crop. Di asad tay importance. Heteresis is widely used in producing hybrid crops such as corn, rice, and vegetable because it increases productivity and improves crop performance. Importante ni ang heteresis kay makatabang ni nga modaghan ang ani sa tanom sama sa mais, humay ug gulay. Mao ni gamit sa mga farmers aron maayo ang production ug kalidad sa ilang tanom. Diha sad tay example. Example is hybrid corn variety produce more grains than ordinary corn varieties. Maong hybrid corn kasagaran mas daghan og ani kaysa ordinary nga mais. That's all. Thank you.